Praise God. Mapagpalang umaga po ng linggo sa inyo lahat, mga magulo kong kapatid. Gayon din sa mga sumusubaybay sa ating pong live nalikas na ito ng Balot Christian Church Sunday Service. Mapagpalang umaga rin po sa inyo lahat. Tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin ang sinasabi sa nakasulat sa awit 134, talatang 1 hanggang talatang 2. Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. Amen, praise God. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito'y nagpapasalamat kami, Panginoon, na tunay nga po Diyos, Ikaw ang aming gabay at patnubay, na tunay, Panginoon, na iningatan mo ang bawat isa sa amin na makarating sa oras na ito, sa bahay-sambahan mo, Panginoon. Dalangin din po namin ang iba pa namin mga kapatid na wala pa sa oras na ito, na sila'y kasalukuyang, Panginoon, na bumibiyahe, papunta rito sa bahay-sambahan mo. Kung paano mo kami ingatan mo rin po sila, dakilang Diyos, upang sila'y aming makasama, na patuloy kami, Panginoon, na magpupurit mananambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin, O Diyos, ng aming pong mga ibibigay, Panginoon, na mga papuri, Panginoon, sa aming pananambahan ito para sa iyo, Panginoon, na may maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Gamitin mo ang iyong mga anak, Panginoon, na mga magpapaawit, Panginoon, mga tumutugtog, upang maging daluyan ng iyong banal na presensya, Panginoon. Lord, ibibigay namin ang the best namin para sa iyo, Panginoon, upang ikaw ay patuloy namin luwalatin sa aming kalagitnaan at umaasa kami, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na presensya at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ay dadaloy sa aming kalagitnaan. We thank you so much, O God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, at dalangin po namin na lahat, Panginoon, ng aming gagawin na ito ay bilang pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, at pagbibigay papuri sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Tinatawagan po natin ang ating pong tagapanguna sa ating pong pagpapaawit. Amen. Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Sige po. Awit po tayo. Awitin po natin yung salamat, salamat. Tunay nga po na pagpasalamat natin sa ating Panginoon na tayo ay narito ngayon. Po, tayo ay narito ngayon sa pananambahan. Wala tayo sa rally. May rally po ngayon, pag-pray natin sila. And we pray na tunay nga po na ang araw na to ay maibigay natin yung ating pasasalamat sa ating dakilang lumikha. Sige po, awit tayo. Gamitin natin yung ating mga kamay. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya
sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapit. Sino? Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, Lord, na katagpuin mo po ang bawat isa. We pray, Lord, na matagpuan mo rin po kami na may pusong dalisay, Lord, habang kami po ay nagpupuri at lumalapit sa trono mo, Panginoon. Awitin natin yung pusong dalisay. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Yes, Lord. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso na tinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Pusong dalisay ang
aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ang tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang ating huling awitin, tayo'y magpasalamat sa ating Panginoon. Alam ko na marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat. Kaya sa mga oras na to, ikaw at ang Lord lang ang nakakaalam ng mga bagay na to. Kaya, huwag mong hayaan na agawin ng anumang iniisip mo ngayon, yung pagpapasalamat mo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil siya ay mabuti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawala hanggang minsan pa. Sabihin mo sa Lord, kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawala hanggang sabay-sabay tayong magpuri. Pupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord, napakabuti mo po sa lahat ng oras, sa bawat araw.
maging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Sabay-sabay nating purihin ang Diyos. Purihin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa provision, sa bawat pagkain, trabaho na meron po kami. At maging Lord sa suliranin na lagi ka pong nariyan. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo po. Hayaan mo na papurihan ka namin, Panginoon. Pinupuri. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Minsan pa, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Thank you, Jesus. Napakabuti mo po sa amin. Salamat, Panginoon. Binabalik namin na maingat ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ngayon po ay tatawagin natin si Amen. Praise God. Salamat, Sister Marian. Tunay nga po na napakasarap magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Praise God. Patuloy po natin ihanda ang ating mga puso para sa pakikinig sa ating pong kapatid na magbibigay ng exhortation ng salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko po, Sister Lisa Carino. Palapakan po natin siya para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hello. Yun. Sa susunod po, ayoko po na may palakpak. Bago po ako mag-umpisa, magkakaroon lang po ako ng konting disclaimer. Alam niyo po, napakadali para sa akin ang tumayo sa aking klase. Magsalita, mag-lecture, mag-solve ng chemistry problems ng tuloy-tuloy. Pero po ang pagtayo sa pulpito ay napakahirap po para sa akin. Napakalaking struggle po sa akin. Lalo na binigyan ako ng 2 linggo na hindi ko po gusto yon. Okay? Kailangan mahirap po para sa akin ang pumili ng topic and to start from a scratch. At lalo na to handle God's Word. Alam ko kung gaano kahirap at ang responsibility ng isang teacher na naghahayag ng salita ng Diyos. Nung muntik na po akong pumunta sa topic ko ngayon. Parang nainis lang ako ng slide. Kasi nga konti yung time na binigay sa akin. But anyway, na-pull off ko naman. At yung topic po ngayon ay sadyang naisip ko sa puso ko. Medyo hindi masyadong natatalakay, pero sana patnubayan po tayo ng Panginoon sa banayad na paalaala niya sa atin, sa ating pag-aaralan ngayon. Okay. Ang aking pong topic ay the state of being angry. Yan. The state of being angry. Minsan, itong pong emosyon na to ay karaniwan sa atin.
we all experience being angry, the state or emotion of anger. Being into that state, alam ko na naranasan natin to. Sino po ang hindi nakaranas ng naiinis, nagagalit, napipikon? Lahat tayo nandiyan sa state na yan. Or naranasan natin yan. Actually, bago ako magsimula ng pag-aaral ko, ay medyo nainis ako. Pero napag-pray ko naman yung emotion kong ito. Ito po ay isang klase ng emosyon, katulad din ng emosyon ng pagiging masaya, pagkatakot. Okay. So, ang being in a state of anger ay isang emosyon. So, this is a common emotion. Kaya lang, minsan, yung nandun tayo sa state ng nagagalit tayo, nag-i-intensify o lumalala. Sa simpleng inis, pwedeng maging malaking outburst ng anger. So, titignan po natin ngayon kung ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito. Ano ba ang salita ng Diyos patungkol dito? Sometimes, nagiging strong feeling ang pagkagalit. Nasa ka-intensity nito, ang expression natin ay pwedeng nang irap lang. Ako po marami nagsasabi sa akin, lalo na nung dalaga ako, na napakasuplada ko daw. Meron silang term sa akin. Basta hindi ako approachable. Lalo na nung naging teacher ako. Medyo strict ako. Pero nung nag-asawa ako, naintindihan ko yung state ng isang ina. Medyo lumambot ako. Mas marami na akong pinapasa kaysa binabagsak. So medyo nag-mellow yung pagiging mataray ko. Okay? So minsan, ang ating anger ay sa simpleng irap. Nang iirap ka, o kaya sumimangot ka. At kapag hindi natin nabantayan, pwedeng nanghahagis ka na ng bagay sa galit mo. Pwedeng nakakapagsalita ka ng mean words, yung hindi magandang salita sa kapwa mo. At alam niyo po, meron ako nabasa sa Bible na ano pala yun? Gina-judge pala yun. At hinaharap sa congregation. Kung ikaw man ay nakapagsalita ng hindi maganda, lalo na kapatid mo, kapatid sa Panginoon. So yung outburst, yung simpleng galit, pwedeng maging ma-intensify. Pwedeng maging malaking galit na lumalaki rin ang kasalanan natin. Okay? Ngayon, titignan po natin sa Bible kung bakit. Tinignan ko rin po ang psychological effect kung bakit po tayo nagagalit. At ang nakita ko po doon ay stress. Stress sa pagiging ina, stress kasi hindi ka sinusunod ng mga anak mo, stress sa asawa, stress sa pamilya, stress sa trabaho. Actually, ang stress ay binibigyan ngayon ng malaking puntos sa buhay natin at binabantayan. Maraming nagbibigay ng haka-haka. At tinignan ko po yung psychological meaning nito, pero hindi ko na po tatalakayin. Pero isa po sa pinag-uugatan ng pagkagalit, root or cause, pinanggagalingan ng galit ay pwedeng stressful situation. Hindi ko po alam kung anong pinagdaanan nyo this week na nandoon kayo sa stressful situation. Hindi ko po alam kung gaano kahirap yung pinagdaanan yung problema. Pwede po itong financial, pwede pong emotional, pwede din pong sa pagiging ina. Disappointment, frustration. So marami pong pinag-uugatan. Ito po ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit tayo nagagalit or napupunta tayo sa pagkapuot. Hindi lang simpleng galit, kundi napupuot tayo. At ano kaya ang sinasabi ng Bible ng Panginoon tungkol dito? Sabi sa nakuha ko, state of anger is a natural feelings that we experience. So ito po ay nararanasan natin. Huwag po tayong
tawag dito, wag po tayong magsasabi na hindi natin naranasan na tayo ay nagalit. We consider this one as red flags. Ano yun, lengguwahe ngayon. Green flags at red flags. Ang emotion ng pagiging magagalitin ay isang red flags sa sitwasyon natin ngayon. Bakit kailangan nating tunghayan ang sasabihin ng Panginoon sa kanyang salita patungkol sa emosyon na to? Ang una ko pong nakita ay dapat kontrolin natin ang emosyon ng pagkagalit. Napakahirap, ano? Hindi madali. Sa totoo lang, hindi madali. Whether you are a mother, a sister, a wife, a husband, o isang simpleng tao na maraming nakakasalamuha, hindi madaling mag-control ng emosyon ng pagkagalit. Sabi po sa Proverbs 29, Kawikaan 29:22, a man of anger stir up strife, and a furious person commit many transgression. So ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Laging nakikipag-away dahil sa mainit ang ulo. So meron po ako nakita dito na yung simpleng galit natin ay pwedeng mag-progress, mag-intensify, at magre-resulta sa mas marami pang kasalanan. So, kailangan nating i-control ang emotion na to. Okay? Yung pag-control, medyo mahirap. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng warnings, ng guidance, ng advice, ng instruction. So, dapat po ay pagtuunan natin ang salita ng Diyos with regards to this emotion. Tignan natin ang mga paalaala at katotohanan sa salita ng Diyos. Binibigyan po tayo ng instruction sa Proverbs 29 na huwag tayong masyadong magagalitin. Okay? Huwag tayong masyadong, kasi papasok ka daw sa gulo. Papasok ka sa mas malalang sitwasyon. So, merong destructive nature ang anger kapag hindi natin na-manage. Kalaunan, magiging hot-temper ka. Anong ibig sabihin ng hot-tempered? Na-prolong yung anger mo. Maiinitin ang ulo. Alam niyo po ba, sabi po sa Psalms, ang mga maiinitin ng ulo ay foolishness. Ito po ay hindi pag-iisip ng matalinong tao. Ito po ay pag-iisip ng taong hindi marunong mag-isip. Okay? Foolishness daw ang being hot-tempered. When we lose our temper, this is in the process of trying to protect ourselves. Alam nyo, meron po ako narinig. Sabi niya, inis na inis siya, ang ginawa niya, kinuwento niya sa iba. Bakit kaya kinukwento sa iba yung inis? Ano sa tingin niya? Para merong kumampi sa kanya. Para ma-validate na, naman ako tama naman ako sa inis ko Tama naman ako na binato ko siya Tama naman ako na pinagsalitaan ko siya ng masama. So, humihingi tayo ng kakampi. Nagre-reason out tayo, pero hindi nyo ba alam na kapag kinuwento natin to sa iba, lalong lumalaki ang kasalanan. So, nakita ko dito, kapag naiinis ka at nagalit ka, huwag mong ikwento sa iba. Ikwento mo sa Lord. Sabihin mo sa Kanya. Pero it takes maturity. It takes wisdom. So when we lose our temper in the process of trying to protect ourselves, we are giving profound weakness. Lalo nating dinadala yung sarili natin sa kahinaan ng ating pag-iisip, ng ating emosyon. Nais ko pong ibigay ang magandang salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Santiago 1:19-20. Ito po ay nakita ko na may tatlong S. S. Okay?
Basahin ko muna po sa English. My dear brothers, take note of this. Everyone should be swift. Anong ibig sabihin ng swift? Quick. Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, 3 S po yun. Swift to listen, slow to speak, and slow to anger. Kaya nga, aking iniibig na kapatid o minamahal na kapatid, hayaan ang bawat tao ay maging maliksing makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita. Mabagal. Less ang salita. At mabagal sa pagkagalit. Kaya nga po dalawa yung tenga natin. Dapat mas mabilis tayong makinig. At pag narinig natin, pinaprocess natin yon sa ating isipan. Pinaprocess natin yon sa ang emosyon na yon sa ating isipan, para yung sasabihin natin na filter na. Mahirap, alam kong mahirap. Once na na-trigger ang emosyon natin, mas mabilis tayong sumagot. Sumagot ng masakit na salita. Sumagot na according sa atin ay tama. Pero ang sabi po sa James, kailangan maging mas marami ang ating pakikinig, more thoughtful. Pag prinases kasi yung pakikinig, aakyat sa isipan natin. So, i-process natin yon. Kumalma tayo. Kalma lang. Pero mahirap ang pagkalma. Para nun, less reactive tayo at mabagal tayo magsalita. Bago pa natin mabitiwan ng hindi ka nais-nais na salita, lalo na sa mga kapatid natin, i-process natin ang thought natin. Paano tayo kakalma? Take a deep breath. Mag-pause. Huminto, sandali. Tapos, tsaka tayo mag-isip. Alam nyo ba na ang isang matured person ay nakikita sa isang sitwasyon na kung saan ay matindi ang sitwasyon niya. So makikita natin ang maturity ng isang tao kung siya ay tumatahimik muna bago magsalita. Nakikita natin. Practice po natin yon. Kaya natin yan. Kumalma muna, mag-pause, mag-isip, para maging less reactive tayo bago magsalita. Alam ko po, hindi po ito madali. Kapag po na-control natin ang ating speech, yung pong temper natin bumababa. At kung pwede po, kung tayo po ay Kristiyano, sa pag-pause natin, manalangin po tayo. We do not necessarily close our eyes, pero sa puso natin at sa isip natin, Lord, naiinis po ako sa sitwasyon na to. Lord, nainis po ako sa tao na to. Masyado siya. Pwede po yun. Manalangin po tayo. Alam ko mahirap, pero kayang-kaya natin yun. Kasi sinabi sa James kaya natin yan. Mas makakapag-isip tayo kapag hindi tayo mabilis magsalita at maglabas ng salita. Sa taga-Epeso, sa Epeso naman, taga-Epeso 4:26-27. Kung magagalit man kayo, so pwede pa naman galit. Di ba? Sabi niya Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw, naggalit pa rin kayo. Ano pong ibig sabihin nun? Alam ko po may example si Jesus dito na nagalit siya. Nung nagpunta siya sa isang templo at nakita niyang maraming parang palengke, nagalit po si Jesus doon. Pero hindi ko po tatalakayin yun. Siguro kunin na lang natin sa isang Bible study. So nagalit ang Panginoon. So nagbigay siya ng example na nagalit ang Panginoon. Okay? Ito po ay emosyon na nararamdaman ng tao. So hindi naman ganun ang Diyos para sabihin, wag ka magagalit, ha? Hindi pwede yan. Hindi. Sabi dito, pwede ka magalit. Pero, wag ka magkakasala. Sabi ko, Lord, ano ba yun? Paano ba hindi magkasala? Pero kanina sinabi ko na yung mga pwede nating gawin, yung mga simple ways na pwede nating gawin.
kumalma muna, huminga, mag-isip, mag-rethink, at bago ma-process sa isipan natin, na-filter na yon. So, para hindi tayo mapunta sa mas delikadong sitwasyon, pwede po natin gawin yon. At meron siyang pinaalalahanan sa atin. Huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw, naggalit pa rin kayo. Alam niyo po, meron po akong naalala ko lang yung galit ko sa isang tao. Talaga pong years. Kristyano na po ako nun. Pero every time na nakikita ko siya, kumukulo po ang dugo. Kumukulo po ang dugo ko sa kanya. Wala po akong pinagsasabihan yan, kahit po yung asawa ko. Pero ay talaga, meron po siyang ginawa sa akin na inis ako sa kanya. Alam niyo po, pag hindi po tayo nag-forgive, hindi po natin na-release ang burden. So isa sa pwede natin gawin, mag-forgive. Ang sakit ng ginawa niya eh. Itong bata na to, hindi ako sinusunod. Lagi akong sinusuway. Forgive. Let us forgive. Magpakababa tayo before the Lord. And let us release the burden. Ipag-pray po natin. Mahirap, pero kaya po natin gawin. Sa 27, huwag niyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. So kapag pinoprolong po pala natin ang ating kasalanan, at hindi tinutulog natin, inabot ng kinabukasan, galit ka pa rin sa asawa mo. Inabot ng kinabukasan, galit ka pa rin sa kumari mo. Chinismis ka. So nakadinig ka, kagalit-galit. Merong mga kagalit-galit, pero hindi mo pwedeng ibigay na rason na, tama naman ako, Lord para magalit. Wala po tayong rason na ganon. Ito po yung sabi sa Bible. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaang lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Kailangan po nating mag-forgive. Huwag hayaang maitulog ang galit kanino man. Kaya po natin yan. At huwag nating hahayaan o bibigyan ng pagkakataon si Satanas. Binibigyan natin ng foothold ang kaaway kapag po pinoprolong natin yung ating galit. So, isa po sa mga practical na sinabi ko ay ang pagkalma. Take a breath, mag-isip, rethink, mag-pray, para ma-process sa sa utak mo bago mo ilabas sa bibig mo. At ang pinaka-importante po ay panalangin po natin. Ako po, nahirapan po akong i-release yung burden na yon for so long a time. Pero nung na-release ko, nagpasalamat po ako sa Panginoon. Sa Nehemiah 9:17, ang sabi po, "You are a forgiving God, gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. Ngunit ikaw, O Diyos, ay madaling magpatawad, mapagbiyaya, puspos ng kaawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kahabagan. Hindi mo pinababayaan ang mga anak mo." Ito po ay salita ni Nehemiah sa mga Israelites na paulit-ulit na nagkakasala. Ito po ay kinuha ko para magsilbing salita ng Diyos na ang ating Diyos ay isang ultimate example of going slow when it regards to anger. Banayad siya magalit, slow to anger. Ang Diyos po natin na mapagmahal, mahabagin, mapagpatawad ay slow to anger. So kung tayo po ay maaring nahulog sa pagkagalit, manalangin po tayo at idulog po natin yan sa Panginoon. Ano po bang areas ng buhay nyo na kailangan nyong ipag-pray? Talagang mahina kayo doon, nagagalit kayo agad when it comes to that areas of your life. Panalangin po natin yon. Sana po ang aking na-share ng mga Bible verse ay isang gentle reminder sa atin para noon, when we handle difficulties in being angry at any certain circumstances or situation to anybody,
lalo na sa ating mga kapatiran, mag-ingat po tayo at ipanalangin po natin ang emosyon na ito. Manalangin po tayo. Mahabaging Diyos, Diyos na banal, nakikita mo po ang bawat isa sa amin. Nakikita mo po ang aming laman ng aming isipan at laman ng aming puso. Nahihirapan kami when it comes to being angry to somebody or any situation na nagpapastressful sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng wisdom, kahabagan mo kami, at bigyan mo po kami ng tamang solusyon na gagawin namin upang mapagtagumpayan namin ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kahabagan mo, sa pagmamahal mo, at sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang umaga po. Ayan. Galit po ba kayo? Sino ang galit na galit? Ayan. Okay. Medyo kumakabog yung dibdib ko habang nagsasalita si Ate Lisa. Parang ako ang kinakabahan. Ayan. Teacher ko po yan sa Sunday school. So, sabi sa salita ng Diyos nga, ang anger ay act of our sinful nature. Opo, act of our sinful nature. At alam ni Pablo yan na kahit siya mismo, sabi niya, may mga bagay na hindi niya gustong gawin pero nagagawa niya. Kasi nga sa sinful nature na meron tayo. So, ano ang kailangan natin? Yung fruit of the Spirit. Ano yung nasa fruit of the Spirit? Yung self-control. Para yung dumating man yung galit, yung fruit of the Spirit, kailan mag-manifest sa iyo yun eh. Dahil pinagkaloob na sa iyo yung banal na Espiritu. No, dapat, minsan kasi parang tinitrain tayo eh. Kung ano yung kailangan natin, yung fruit of the Spirit, yun yung gagalaw sa atin bilang mananampalataya dahil binigay na sa atin. Bakit self-control? Kasi nga magagalitin ka. Di ba? Yung patient, di ba? So, may training, may testing talaga. Hanggang sa mawala, na may control ka na ngayon. Dahil nga sa banal na Espiritu yon. Iyon yung ano niya, no? Kaya, ang Kristiyano, kapag nagalit, mamaya lang, wala na dapat. hindi na, sabi nga ni Ate Lisa kanina, hindi na dapat paabutin pa ng gabi o kinabukasan. No? Dapat sinesettled na agad lahat-lahat. Yan. Okay, hindi po yun ang topic ko. So, ang topic ko is in the book of Acts. Ano po? Pero gusto ko munang sa aking pong introduction, yung word narinig ko kay Ate Lisa, yung instruction. Yung instruction, yung word na instruction, ano po. Na-try nyo na ba na bumili kayo ng gadget? Na yung gadget na yun, meron siyang nakapaloob na instruction, pero hindi nyo binabasa. Basta ginamit nyo na lang yung gadget. Nang wala man lang kayong pagsiyasat doon sa instruction na nakapaloob doon. So, nung ginamit mo, biglang sumabog. Di ba? So, kaya minsan, kailangan natin pakinggan o basahin yung instruction. Ano po? Ang salita po ng Diyos ay punong-puno ng instruction na kailangan po nating basahin para hindi po tayo mapahamak. No? Hindi tayo masabugan. Ano po? Yun po yung kailangan po natin. So, ang Book of Luke po ang Book of Acts po ay sinulat ng kapatid na Luke, no?
ito po ina-address niya kay Theophilus, no? Na sa time na yan, ang mga bagong Kristiyano, no, na convert sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay naging challenge ito, no, sa ating pong kapatid na Luke para maging kabahagi sa ebanghelyo, no, sa ebanghelyo. Na dito ay sa ating pong early church ay kailangan ng mga testigo o witness, no? Witness. Kasi ang topic po natin ngayon is about mission, no? It's about mission. So, the mission as witness to the ends of the earth. Yan po yung ating pong topic ngayon. Ito po ay matatagpuan sa Acts 1:8, yun pong ating teksto. Sabi po dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ayan po. Ang ating pong pangangaral o hahayag ng ebanghelyo, ito po ay hindi natin gagawin ng walang instruction. Ano po, kung walang instruction, hindi mo gagawin yan. Pero ang iba ay, ang dami ng instruction, ayaw pa rin gawin. Ano po, marami ng instruction pero hindi pa rin nagagawa. So ito po ay naisulat, ano po, pero sa kanya pong sinulat sa Book of Acts, nabanggit ni kapatid na Luke yung about sa ascension ng Panginoong Jesus, no? Na doon ay nagbigay siya ng instruction, ano? Ito nga yung instruction na, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. So, kasi before pang mamatay ang Panginoong Jesus, ay nagsabi siya sa mga disipulo, huwag kayong aalis, no, sa Jerusalem, mag-antay kayo. So, may ano doon, instruction sa kanila. So, nung ang Panginoon ay kasama nila, naranasan na nilang mag-ebanghelyo, no, mangaral. Pero doon sa kanilang pangangaral, ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Pinaganong nga sila 2 by 2, ano? So, nangaral sila, may mga nangaral na sabi nila nahirapan sila dahil hindi nila mapalayas yung yung masamang espiritu. So, may mga ganon silang na-encounter. Pero dito makita natin, ang Panginoon ay pumili, unang-una, nagkaroon siya ng 3, no? Si Peter, si James, at saka si John. Yung sons of Zebedee, no? At dito ay minold niya ito, disciples niya, hanggang sa nagkaroon siya ng 12 disciples. Tapos, at nagkaroon din siya ng 72 disciples. No? Sa mission ay hindi ganon kadali. Ano po? Sabi nga ay marami ang tinawag pero iilan lang ang pinili. Ano po? Kaya minsan ay kahit tawag kayong tawag, kasi nga iilan lang ang pinili talaga. Na sabi na, hindi ako dyan, kay pastor lang yan o kay missionary ano lang. So, ganon ang ng karamihan, katuwiran, ano po. So, dito titignan po natin ano ba ang mission, ano? Before ay sabi ko, bakit ba kailangan humayo? Bakit kailangan gawin ito, ano? So, siguro mga 14 years old pa lang ako, na ako humahayo ako kasama ng pastor, bodyguard ng ating mga leaders, punta Bible study, ganyan.
na hindi ko alam, nagmi-mission na pala ako. Kasama kasi yun sa mission. Ano? Mas naintindihan ko lang siya noong nakapag-aral ako sa YWAM, sa Youth Video Mission. Doon ko unti-unting naintindihan ano ba ang mission. Ano? Na dito ay kailangan ng pag-aaral din, kailangan meron din mag-i-instruct sa iyo. Hindi mo naman pwedeng basta ka lang susugod, wala kang kaalaman, ano. Paano ka magmi-mission, ano? Iyon yung ano doon. Kailangan ay alam po natin. Dito ay mayroon siyang lugar na binanggit, ano, sa kanyang mga disipulo, yung Jerusalem, Judea at Samaria, ano. So ang ating pong Jerusalem ay itong balut, no? Kapag tayo po'y lumabas, hanapin natin yung ano, yung Judea at yung Samaria. Ganun po 'yon, ano po. Ang uuwian natin ang Jerusalem pa rin kasi ito yung ating tahanan. So sa time na 'yan, ang mga disciples ay hindi pa ganoon ka-active talaga, ka-boldness sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi nung namatay ang Panginoong Yesus, nagsipagtaguan yan eh. No? Pero dito, sinabi nga ng Panginoon, but you will receive power. Ano yung kapangyarihan na yon? Ang banal na Espiritu. So, yung banal na Espiritu ay napaka-importante po yan sa bawat mananampalataya. No? Na ang banal na Espiritu ang tutulong sa bawat isa. No? So, nung na-receive nila yung banal na Espiritu, ando na yung boldness. Ano? So, tingnan po natin yung Luke 24 verse 46. Sa ano, wait. Tama, Luke 24 verse 46 po. Yan, sabi doon, out not Christ to have suffered these things and to enter into His glory. Tama ba yun? Yan nga, no. And said to them that it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead. Na ito yung ipapangaral. So, dito sabi gano'n, ang pangangaral ng bawat mga disipulo ay yung ginawa ng Panginoong Jesus, ano, na ang Kristo ay namatay para sa ikapagpapatawa ng ating mga kasalanan. So, ang ating pangangaral dapat is about repentance and forgiveness. No, na ang tao nga kasi ay nasa paghato sila. Kailangan nila ng kapatawaran sa kasalanan na meron po ang bawat tao. Ano po? At dito ay yung kapatawaran ng Panginoon ay kailangan. Kung maalala niyo, ang Panginoon ay nagpagaling, hindi niya sinabi doon sa may sakit na okay, tumayo ka dyan, magaling ka na. Hindi niya sinabing gano'n. Ang sabi niya, pinatatawad na ang iyong kasalanan. Napaka-importante po yung kapatawaran na galing sa Panginoon. No? So, tingnan po natin dito, yung kahalagahan ng banal na Espiritu, no? It is the Holy Spirit who take the initiative. Ano po?
ang banal na espiritu ang siyang talagang tumutulong sa bawat isa. At ito po ay hindi siya yung bang kinuha mo, no? Siya mismo ay inilagay at nalagay sa ating puso, no? Sa ating buhay para tayo ay tulungan, no? Ang banal na espiritu. Hindi po magagawa ng bawat disipulo ang mga task na ito na iniatang ng Panginoon sa kanila kung wala ang banal na espiritu. Kasi nung namatay nga ang Panginoon, nagsitaguan eh. Di ba? Andun yung takot. Pero nung na-receive nila ang banal na espiritu, andun yung boldness. Ano nga ang ibig kong sabihin? Ano? Katulad na lang ito, no? It is the Holy Spirit who marks out Stephen as the special vehicle of God when he refuses to remain restricted to the static categories of the temple and moves into broader pasture. Ano po, kung maalala niyo po si Stephen, siya po ay hinuli at isa sa mga nanghuli sa kanya ay si Apostle Paul, na ang pangalan pa lang ni Apostle Paul noon ay Saulo, no? Ano yung ginawa kay Stephen? Binato hanggang sa mamatay. Pero nung binabato si Stephen, nakita niyang bumukas ang langit, ang Panginoong Yesus ay nakaupo doon sa trono sa kalangitan. Yung bato sa kanya, yung mga batong tumatama sa kanya, hindi niya na nararamdaman. No? Hindi niya na nararamdaman. So, nung time na yan, yung forgiveness, napaka-importante nga. No? Anong sabi ni Stephen? Panginoon, patawarin mo sila. So, mismong siya, no? Una ang Panginoon, nung nasa krus, Father, forgive them for they do not know what they do. Tapos ito si Stephen, no? Siya yung first martyr, no? Na apostle, ano po. At yung next is, it is the Holy Spirit who signally lays His mark of blessing upon the preaching of the good news to those untouchable from traditional Jewish viewpoint, the Samaritan in the first half of Acts 8 and the eunuch in the second part. No, sino ba yun na gano'n kay doon sa eunuch, no? Itong eunuch na to, nagbabasa siya, no, ng ano ba yung aklat na binabasa, Book of Isaiah yata yung binabasa niya. Hindi niya gaanong naintindihan, pero isinend ng Panginoon ang kanyang alagad, no, kung saan ipinaliwanag yung ebanghelyo. After niyang naintindihan, sige, i-baptize mo na ako. So, andun yung conviction, di ba? So, kailangan maintindihan ng tao yung ebanghelyo. At maring ikaw o ako ay gagamitin sa mga pagkakataong ganun din. It is the Holy Spirit who signally lays His mark of blessing, di ba? Yun po yung Yung second part niya is, siya yung talagang kumikilos para tayo ay magmisyon. Kasi ang binaba ng Panginoon na go ye into all the world and preach the gospel, hindi lang para sa mga disipulo yun. Para sa bawat mananampalataya. So, after ng mga disciples, si Apostle Paul, Saulo, naging Pablo, naging Pablo, at siya ginamit naman sa mga hentil, no? Siya ginamit sa mga hentil para ipangaral ang ebanghelyo. So, it is the Spirit of God who leads the Antioch church to send out Paul and Barnabas on the first missionary journey. Ayan, noon sa panahon kasi nila talagang very active ang banal na espiritu, at nakakausap talaga. Talagang nakakausap nila, no? Si Apostle Paul, sabi, pupunta siya sa isang lugar, sabi ng Spirit sa kanya, huwag ka diyang pumunta.
may nag-aabang napapatay sa iyo. So, yun yung na makita natin ang bawat mananampalataya na talagang ginagamit ng Panginoon, andun yung protection. May protection sa bawat mananampalataya. So, yan Sa mission ay ang kailangan po natin is willingness. Ang Panginoon ay nagbubukas ng pinto sa bawat pagkakataon para tayo ay mag-mission katulad ng ginawa niya sa buhay ni Apostle Paul, no, para mabuksan ang ebanghelyo sa Gentiles, no. Ang banal na espiritu ang pinaka-author, no, sa atin pong pagmimisyon, na ito yung nagpapalakas sa ating bawat mananampalataya para mangaral, sabi nga, until doon sa to the ends of the earth. Ano ba tong to the ends of the earth na ito? Hanggang ngayon sa atin at sa mga darating pa, ang pangangaral ng ebanghelyo ay dapat maipangaral. Kasi nga sabi nga, hanggat hindi na ipapangaral sa bawat sulok ng mundo ang ebanghelyo, hindi pa babalik ang Panginoon. So kailangan maipangaral. Ano po? So yun we will become a mighty instrument in the hands of God to tell people about Jesus Christ as a witness to the ends of the earth. So kailangan po ay hayaan po natin ang kapangyarihan, yung karunungan ng banal na espiritu at ng salita ng Diyos ay siyang mangusap sa atin, at dapat ating pakinggan, no, yung panawagan ng Diyos, no. Sabi nga sa Acts 6:3, and so brothers, select 7 men who are well respected and are full of the Spirit and wisdom. We will give them this responsibility. So, guys, sa atin sa church, meron tayong mga program, sige, magkaroon tayo evangelism sa ganitong araw, no? So, magkano bang budget yan? Sa panahon nila, hindi naman inaano yung budget. Talagang ang kanilang pangangaral nga, wala namang sasakyan noon. No? Lakad lang talaga. Saka meron mang yung camel. Yan sinasakyan nila. No? So, meron po tayong responsibility sa isa't isa. No? Na yung pangangaral po ng salita ng Diyos, yung pagmimisyon, ay hindi lang po sa missionary. Hindi lang po kay pastor. No? Ito po ay para sa bawat isa. So, ang banal na espiritu po ang siyang kumilos sa buhay ni Stephen para maipangaral ng buong pananampalataya, no? Sa buhay ni Philip, ni Prochorus, ni Canor, ni Timon, ni Parmenas, ni Nicolas, doon po sa Antioch. Ano po? So, marami ang tumutulig sa kay Stephen, pero hindi nila matalo si Stephen sa karunungan. No? Dahil siya ay puspos ng banal na espiritu. Ayan po. Sa 1 Corinthians 12:3, sabi niya, so I want you to know that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus, and no one can say Jesus is Lord except the Holy Spirit. Ayan. Pero ngayon kasi, marami po ang gumagamit ng speaking in tongues na nagiging nila yun parang sa kanila title, no? May nagki-claim kasi sila ay prophet, no? Sila ay apostol. May mga ganyan ngayon na nangangaral at ginagamit nila yung speaking in tongues para i-deceive yung mga tao. Maraming mga mananampalataya ay minsan pag hindi talaga naging maingat, makukuha ka Kasi yung speaking in tongues sa kanila nga ay kailangan
lumabas sa bibig mo. Sa ating pong inaaral ngayon, ang spirit po ay hindi mo yan utusan. Ano po, siya po yung nagkukusa. Kasi yung kapuspusan ng mga apostle nung time ng Pentecostes, sila po ay pinuspos, no? Na hindi naman sinabi ng isang pastor o ng isang leader ng time nila na, yung kumbaga pag-pray kita para pumasok sa yung Holy Spirit. Hindi ganoon. Ano po? Kusa na ipinagkaloob sa kanila. Pumasok ang banal na Espiritu sa kanila. Kaya sila naging boldness sa pangangaral ng salita ng Diyos. Di ba si Peter, di ba? Nagsalita siya sa kalagitnaan. At sa time na yan, ang speaking in tongues, lilinawin natin, ito po ay lingwahe ng iba't ibang nasyon. Kasi kung anin po natin ang Book of Acts, marami po ang nagpunta sa Jerusalem nung panahon na yan. May Arabian, merong Grecian, iba-iba. Andun yung mga nation yung mga dialect. No? Kaya nga sabi nung isa, bet nila nasasalita na sasabi yung mga lingwahe natin. Di ba pare-pare yung mga Grego yan? So, yun yung pagkilos ng banal na espiritu, no? Na kung saan makita po natin na ang kakayanan ng isang mananampalataya, ito ay dahil sa banal na espiritu. Ngayon, sa time nila, marami ang persecution na masasabi. Na, kasi sa panahon nga nila, kapag ikaw ay tagasunod ng daan, yun ang tawag nila sa Book of Acts, ano po natin yan, kung babasahin natin ang Book of Acts, kapag ikaw ay mananampalataya, ang tawag nila sa iyo, tagasunod ng daan. Kasi alam nila, ang Panginoong Jesus, di ba, nangaral siya, I am the way, the truth, and the life, di ba? So kaya, yun yung binansag sa mga mananampalataya. So, sa panahon natin ngayon, ang pangangaral ay through social media, pwede mo nang gawin. No? Ang gadget, pwede mong gawin yan, gamitin para mangaral ng salita ng Diyos. At, pero hindi naman lahat kasi marunong sa gadget. Ang kailangan ng iba ay talagang face-to-face, kausapin mo, no? At hindi dapat pa rin tayo huminto sa house-to-house evangelism. Yung mga home Bible study, kailangan po natin yan para magkaroon ng spiritual growth yung ating, unang-una, ang ating mga members ng church. No? Na hindi lang sila every Sunday makikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga maganda at meron ng Bible study na ginaganap, no? Na first at fourth po, So yun po yung nandito ay para maturuan po ang bawat isa. Sino po marunong mag-devotion dito? Nagdi-devotion po kayo? Ayan. Nung first na nagana ako sa youth, nagturo ako sa kanila paano mag-devotion, di ba? Natatandaan niyo pa? Yung word na soap. Yan. So, kailangan po ay personally magkaroon po tayo talagang pag-aaral. Nung ako po ay nagpasya na magmi-mission, natutunan ko po doon ay yung systematic Bible reading. From Genesis to Revelation, talagang basa-basa. So, sa pagbabasa ko, maraming revelation si God sa akin. No, doon ako natuto. At kaya kumbaga yung pangangaral, pag lalabas sa, minsan hindi mo pinlano, pero bibigyan ka ng Panginoon para i-witness mo yung tao. Diba? May mga ganon na sitwasyon. So, doon sa aming subdivision kasi, first na nung ako ay
bumaba muna sa pagmi-mission sa under ng Singaporean, everyday yon. Hindi ako umati ng ibang church. Nagmi-mission lang ako doon sa aming lugar. Personal evangelism, tapos house to house. Tapos saka ko pinalo up ng pinalo up. So may mga Bible study ako sa Cavite, no, merong Monday, meron akong Thursday, at yung minsan may Tuesday din ako. At ngayon ay napagbigyan kami ng mismo ang kapitan ng aming pong barangay ay nagbaba kasi nagkaroon siya ng project na medical mission every Wednesday yon. So kami ay nag-speak doon sa lugar ng medical mission para mag-witness, no, mag-share ng gospel sa mga tao na magpapagamot. Iyan po yung aming pong ginagawa ngayon. So, yun po, no, na ang pangangaral at pagmi-mission po ay talagang hindi ganon kadali. Minsan kailangan mo ng personal na finances na gamitin para ikaw ay makahayo, no? Kailangan mo ng budget kasi minsan pupunta ka malayong lugar 'yan, no? Okay lang sana kung sa probinsya na walang ganong mga transportation, kaya ko 'yun eh. Naalala ko kasi nung umuwi ako ng Aurora, ay nilakad ko mula doon sa may dito pinaka-Pantabangan Bridge. Nakarating ako ng Baler, lakad lang. Tapos sabi ko, nung sumakay na ako pabalik, ito ba yung nilakad ko? Nalakad ko to. Hindi ako makapaniwalang nalakad ko. No, so, ang pag-mission talaga, kailangan po natin ang banal na espiritu sa mission. Kasi ang banal na espiritu ang tutulong sa atin para magawa natin yung iniatang ng Diyos sa atin, ang ipangaral ang ebanghelyo. Ano po? So, may kanya-kanya tayong mission, ano? So, ang mission natin is minsan sa bahay pa lang eh. May mission talaga tayo sa bahay. No? Sa bahay, may missionan mo dyan yung iyong mga mahal sa buhay. No? Kahapon, nagpunta po kami ni Ate Shirley sa 13. Yung si Maribic, no? Ay nagpa-house blessing. Sa kanilang family siya lang yung talagang sigurado sa kanyang salvation. So, nagtanong si Ate Shirley, tatanong ako, sabi niya ni Ate Shirley, kung sakali bawian kayo ng buhay ngayong araw na ito, wag naman sana. Yun yung tanong ni Ate Shirley. Sigurado ba kayong saan kayo pupunta? Sa langit ba kayo pupunta? Ang sabi ng iba, hindi tiyak, hindi tiyak. So mas marami yung nagsabi ng hindi tiyak. So yun yung naging pagkakataon namin para sila ay bahagi na ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo about salvation. So tumanggap naman sila. Sa pag-pray po natin sila, kasi karamihan sa kanilang mga nandoon, taga-patria po eh. Taga-patria. Ano yan, kamag-anak nila Ate Shirley. So, kailangan lang ng follow-up yan. Pastor Romy, follow-up. So, yun po, yun is a privilege po yan na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, makapag-mission sa family nung kamag-anak ni Ate Shirley. Ano po? Okay.
Sabi po sa 1 Corinthians, dito po ako magwakas na, the same Spirit gives great faith to another, and to someone else, the one Spirit gives the gift of healing. He gives one person the power to perform miracles, and another the ability to prophesy. He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit. Still another person is given the ability to speak in unknown languages, while another is given the ability to interpret what is being said. It is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decide which gift each person should have. So hindi po tayo ang magde-decide kung anong gifts ang gusto natin, kundi ang banal na Espiritu po ang nagkakaloob po nito. Ano po? At ang banal na Espiritu po ang pinagmumulan kung ikaw ay makapagsalita man ng ibang wika. Pero ang paalala ni Apostle Paul dyan, kung nanasain po natin at talagang gusto nating mag-speaking in tongues, nasain din po nating maipaliwanag. Kasi sabi nga niya, kung walang kapaliwanagan, para kang batingaw na umaalingaw-ngaw na ingay lang. Ganun lang ang nangyayari. So, kaya sa atin pong pagmimisyon, wag po nating kakaligtaan na ang banal na Espiritu po ang siyang binigay ng Panginoon para makasama natin. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, kasi binigay niya ang gabay. No, ang tagapayo natin, ang banal na Espiritu. Ano po? At ang Pentecostal kasi sa kanila, kapag hindi ka nag-speak in tongues, sabihin nila, hindi ka Kristiyano, hindi ka pa born again. Kasi yun yung binabasihan nila na ikaw ay may banal na Espiritu. Ganon. Pero ako po ay nag-aral sa COP. Sa COP kasi yung speaking in tongues nila, inaral yun eh. Inaral. Kasi meron kaming subject ng Hebrew, meron kaming subject na Greek. Pag nag-speak in tongues sila, yun po yung tinuro ni Beverly Samral sa pag-praise and worship. Ginagamit nila yung Greek at yung Hebrew language sa praise and worship. Kaya may maririnig ka minsan nagsasalita ng, kala mo nag-speak in tongues. Talagang speak in tongues yun na salitang ng Grego saka Hebrew eh. Kahit magbisaya ka, another speaking in tongues yun. Yan yung no. So, dito ay, as a witness, ang buhay po natin ay ilaan po natin sa pagmimisyon. Hindi naman kinakailangan pumunta ka ng bundok, pumunta ka kung saan mo gustong magmisyon, hindi naman po ganoon. Ang banal na Espiritu po ang tutulong sa atin kung saan po tayo magmimisyon. Ano po? Ako minsan may balak ako, punta ako sa ganito, magmisyon. Hindi po nangyayari yun eh. Kasi meron siyang ibang direction na ibinibigay. Ano po? Yun pala yung So maintindihan mo lang after na may mga ganon. At meron namang time na hindi mo pinlano. Pero yun nga, hindi mo siya pinlano. Katulad yung punta ko ng kila Brother Maki. Saan ako kukuha ng pera? No? Pero ang Panginoon gumamit ng tao para ma-provide yung needs ko papunta sa kila Brother Maki. Wala akong ginastos na doon. Personal money ko lang na Ito po ay may taong ginamit para ako ay makarating kila Brother Maki. Iyon po yun. So, kaya dito makita po natin, ang Diyos ay hindi ka naman niya dadalhin sa pagmimisyon ng ipapahamak ka niya. Iiwan. Sabi, ang pangako ng Panginoon, ako ay isa sa iyo hanggang sa kasuluk-sulukan ng mundo.
Yun yung sinasabi niya, till the ends of the earth. Ang pangangaral din ng salita ng Diyos ay till the ends of the earth. Habang may buhay tayo, gamitin natin yung ating tinanggap, ibahagi natin sa iba kung paano tayo nakakilala kay Kristo. Tulungan natin ang ibang tao na makakilala rin kay Kristo. Higit sa lahat, unang-una ang family natin, no? Sa family natin, bago yung iba. No? Minsan, kasama mo man siya, yung family mo, yung pala hindi pala siya sure sa salvation. No? Kailangan alamin mo yon. Kailangan alamin mo yon. Kasi, parang ini-expect mo. Naalala ko yung movie na 6 ang namatay. Yung tiyahin, nag-witness siya sa kanyang pamangkin. Nung namatay sila, ang naligtas yung pamangkin, yung tiyahin hindi ligtas. Biro mo yun. Ang nag-witness yung tiyahin. Siya para ma-born again yung kanyang pamangkin. Nagkaroon sila ng car accident, namatay. Iba't ibang yan, ewan ko kung meron pang anong film nun eh. Maganda yung story nun tungkol sa 6 ang namatay. So yun maraming strategy pagdating sa sa pagmi-mission, iba't iba, no. Depende yan sa lugar at sa kalooban din ng Diyos, no. Kung kalooban ng Diyos yan, magiging smooth, no? Magiging maayos, no? O may parang testing sa daan, pero focus ka lang sa mission na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong pagtitiwala. At dalangin po namin sa tulong ng iyong banal na Espiritu ay patuloy naming magampanan yung task na ibinigay mo sa amin, ang maipangaral, ang iyong ebanghelyo, ang pangaral ng pagpapatawad at panunumbalik sa iyo, O Diyos. At sa oras pong ito, dalangin po namin ang mga tao na amin pong mga makakasalamuha. Kung sila man po ay hindi pa nakakakilala sa iyo, tulungan mo kami na ipagkaloob din sa kanila, maibahagi at maipangaral ang iyong ebanghelyo sa mga tao na iyong ibinibigay sa amin. Sa iyo po ang karangalan at kadakilaan at patuloy na patatagin mo, O Diyos, ang iglesyang ito, patuloy na ang ilaw na iyong ipinagkaloob sa iglesyang ito, ang iyong ebanghelyo ay magliwanag po sa mga kapaligiran namin dito, O Diyos. Marami pong makakilala at marami po ang tunay na makatanggap sa iyo, O Diyos, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Maraming salamat, Pastor Orlan. Ngayon po ay darako tayo sa ating pagkakaloob. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 at patuloy, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may maggamit kayo sa mabubuting gawa. Sige po, sa mga nais pong magkaloob.
Ngayon po ay aking inaanyayahan ng bawat isa na tumayo para po sa ating panalangin pastoral sa pangunguna po ni Pastor Edwin Gregorio. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy niyo yung pinagkakalob sa amin. At gayon din sa mga kaloob na aming handog para sa iyo. Naway tanggapin niyo po ito sa aming puso ang pasasalamat upang kilalanin namin na ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng aming mga pangailangan. Ama, sa mga sandali ring ito, aming dinadalangin sa inyo ang aming bansa kung saan pinapaubaya po namin sa inyo ang kalagayan ng aming bansa. Naway kayo po, Panginoon, ang pumagitna at mamagitan sa anumang mga kaguluhan na maaaring mangyari, ay dinadalangin namin naway magkaroon po ng kapayapaan at matiwasay na pamahalaan at pamumuno kung saan kayo ang nagtatag ng gobyerno o pamahalaan, kaya ang lahat ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Ama, dalangin din po namin ang pamunuan ng iglesyang ito mula sa mga member ng Board of Council o Board of Trustees, maging ang mga kapastoran na binigyan nyo ng pamamahala upang maging matapat na may kagalakan ang pamumuno sa iglesyang ito. Naway bigyan niyo kami, Panginoon, ng katuwaan na ikaw ay aming mapaglingkuran upang ang iglesyang ito ay mapamunuan. Gayon din nilalapit namin sa inyo, Panginoon, sa mga sandaling ito ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Alam nyo kung ano ang kanilang kalagayan sa mga panahong ito. Mayroon silang mga dinaramdam, meron silang mga sakit, may mga panghihina sa kanilang katawan. Kayo po, Panginoon, ang aming nilalapitan at kayo, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kagalingan. Sa mga pangailangang pinansyal para sa gamutan, kayo po, Panginoon, ang magpo-provide sa kanila. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan, gaya po ni Brother Arnold Villapana at ni Brother Jeffrey Fernandez. Salamat sa kanilang mga buhay na patuloy niyo yung pinagkakalob sa kanila. Diyan din, Panginoon, kay Sister Nancy sa kanyang 70 taon na inyong pagpapala, biyaya na ibinigay sa kanya. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa mga pagkakataong ito, kami ay makadudulog sa iyo, makalalapit sa iyo sa mga panahon na kami ay batbat ng kahirapan, punong-puno ng mga problema na aming pinagdaraanan. Ay nariyang ka upang kami ay aliwin, palakasin, upang kami ay inyong turuan na palagi kaming magtiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, kung minsan sa aming pagkakamali, itinutuwid nyo kami, pinapakita nyo sa amin kung gaano kayo kamahal sa amin. Maraming po salamat sapagkat kayo ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat sapagkat pinakita ninyo at ipinaunawa at ipinadama ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ngayon po ay darako tayo sa ating greetings and announcements para po sa ating birthday celebrants ngayong darating na linggo. November 19, Wednesday, ay magdiriwang ng kanyang kaarawan si Brother Arnold Villafania. Advance happy birthday po kay Kuya Arnold. Sa November 21 naman po, Biyernes, ay magdiriwang ng kanyang kaarawan si Brother Jeff Fernandez. Advance happy birthday kay Brother Jeff na responsible sa ating mga infographics at publication materials. Maraming salamat, Brother Jeff. Wala po tayong nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong darating na linggo. Para po sa ating mga announcements, patuloy ang ating prayer meeting
every Saturday po at 7:30 p.m. dito sa ating simbahan ginaganap. Kayo po ay welcome na dumalo face-to-face at kung hindi naman po, mapapanood ito via Facebook Live sa parehong araw at parehong oras. Bible study naman po ay 1st and 4th Sunday at 2 p.m. po. Ginaganap din po dito sa ating simbahan. Currently, nagkakaroon po ng beta testing sa kung paano namin i-stream at i-broadcast. Pero for further announcement, abangan na lang po natin sa susunod na linggo. General Fellowship naman po, 5th Sunday, 2 p.m. din po. Wag na wag po kayong mawawala. Kayo po ay welcome na welcome dumalo sa ating General Fellowship, 5th Sunday at 2 p.m. Ang ating pong speaker sa susunod na linggo ay si Pastor Edwin Gregorio at ang mag-exhortation naman po ay si Pastor Romy Makaspak. Meron pa po bang mga additional announcements? Kung wala na po ay naniyang kong bawat isa na tumayo para po sa ating closing song sa pangunguna ng ating worship team to be followed by the closing prayer and benediction of Pastor Edwin Gregorio. Amen. Purihin ng Diyos sa mapagpalang mga mensahe at ngayon po ay mamaya 70th birthday ng ating kapatid na Ate Nancy. Kaya purihin natin ang Panginoon sa umagang ito bago po tayo mag-uwian. Kay buti-buti na ating Panginoon, ulitin po natin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord, napakabuti mo po. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawala hanggan. Sabay-sabay po tayo. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay magmamahal. Minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Come on, church, let's worship Jesus. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na
na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. yes Lord, salamat po. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sabihin mo, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Minsan pa, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat tunay na Ikaw ay mabuti sa amin. Salamat sa iyong mga salita na naipahayag. Naway ito ay pumasok hindi lamang sa aming tenga, kundi ito ay aming pagbulay-bulayan at pagnilay-nilayan upang ito ay aming maisagawa at ma-share, maibahagi sa lahat ng aming mga kakilala, mga mahal sa buhay. Kayo nawa po, Panginoon, ang siyang patuloy na magtuturo sa amin upang aming masunod ang iyong mga kautusan at tutulungan palagi na aming maganap ang iyong mga kalooban. Ito po ay aming inilapit sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pagpapala o ang pakikisama ng Santong Espiritu ang siyang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you po. Kamayan niyo naman po yung nasa tabi niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumampa. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
magsasaya.